So bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin sa Diyos. Amang Diyos sa langit, Ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hingin na pagpalain mo po ang iyong mga salita. Hinihin namin ang patnubay ng banal na Espiritu, ang karunungan ng Espiritu ng Diyos. Ilagay sa bibig ko ang salita ng Diyos, ang karunungan sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, at kapangyarihan ng Panginoon. Pagpalain mo ang salita mo sa gabing ito. Pagpalain mo rin yung internet, yung Himpapawid, yung YouTube, yung Facebook. I-bless mo, Panginoon, yung mga tagapanood, tagapakinig natin. Buksan mo ang bawat mata, buksan mo ang bawat isip, buksan mo ang bawat puso sa mga salita mo pa yun sa gabi ito. Salamat po. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 So, yung ating mensahe ngayon ay matatagpuan natin sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang verse 7. Sunod-sunod na verse. 1 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang verse 7. Sunod-sunod na verse. Sabi sa verse 1, totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Totoo po yun. Kapag ikaw ay nagnanais na maging tagapangasiwa o maging tagapamahala sa iglesia, naghahangad ka ng mabuting gawain. Yun yung hangad mo. Amen. Mabuting gawain ang hinahangad ng taong nagnanais na maging tagapangasiwa. Pero may mga ugali dito na dapat nating makita para sa isang tagapangasiwa o karakter na hinihingi ng Panginoon para sa isang tagapangasiwa. Ang sabi dito, kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Istrikto ang Panginoon. Walang kapintasan. Pinapraktis yan. Pinagsisikapan yan. Walang kapintasan. Yan ang inihingi ng Biblia ng Diyos para sa isang tagapangasiwa. Isa lang ang asawa. Yan. Ang hinihingi ng Biblia sa tagapangasiwa. Una, isa lang ang asawa. Pangalawa, matino ang pag-iisip. Pangtatlo, marunong magpigil ng sarili. Hindi pa dalos-dalos. Pang-apat, kagalang-galang. Ginagalang ng mananampalataya, ginagalang din ng hindi mananampalataya. Pang-tatlo, bukas ang tahanan sa iba. Dapat mayroon kang puso na bukas ang tahanan mo sa ibang tao. At pang-apat, pang-lima, bukas ang tahanan sa iba. At pang-anim, may kakayanang magturo. Yan yung mga karakter na hiningi ng tagapangasiwa. Sa pang-pito, dapat hindi siya lasinggo. Dapat hindi siya lasinggo. Pang-walo, hindi marahas kundi mahinahon. Hindi daw marahas kundi mahinahon. Yun yung pang-walo. Pang-siyam, hindi mahilig makipag-away. At hindi maibigin sa salapi.
Yan yung pangsyam. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi. Pang-11, dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Yan dapat ang hiningi ng Biblia tungkol sa tagapangasiwa. Sapagkat paano siyang makapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapamahalaan ang sarili niyang pamilya. Sa verse 6, hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya. Ibig sabihin, dapat matagal ng mananampalataya. Hindi siya baguhang isang mananampalataya. Baka siya ay maging palalo at hatulan gaya ng Diablo. Kasi pagbaguhan lang, madali pang madaya yon. Dapat may matibay na talaga na panindigan tungkol sa pananampalataya. Bukod dito, kailangang mabuti ang pagkilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya. Kahit na hindi manampalataya, dapat mabuti ang pagtingin sa iyo. Upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kahit na hindi manampalataya. Amen. Kailangan may pagkilala sa kanya. Kahit hindi manampalataya. Upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Amen. Yan yung mga karakter na hinihingi ng Biblia sa tagapangasiwa o tagapamahala ng iglesia. Kasi sa Diyos tayo naglilingkod. Alam ko na ang bawat isa may kahinaan. Pag binabasa mo yung karakter ng mga mananampalataya, mayroon din silang mga kahinaan. Kaya lang kakaiba doon, yung repentance ba? Yung pagsunod, yung patuloy na pananampalataya. Na mahalaga na nagkulang ka, nagkasala ka, nag-repent ka. At patuloy ka pa rin sumusunod sa Panginoon. At patuloy mo rin ipinapakita ang iyong pananampalataya. Amen. Kahit mayroong mga kahinaan, hinihingi pa rin ng Biblia yung walang kapintasan. Kasi pinapractice ngayon. Nandoon yung pag-iingat sa ating buhay, sa harap ng ating pamilya, sa harap ng mga tao. Amen po ba? Yun yung hiningi ng Biblia para sa mga tagapangasiwa. Amen. Paano ba tayo maging mabuting lingkod ni Kristo Jesus? Sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 6. Kung ituro mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay maging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Ano ba yung pinatuturo? Yung mabuting pag-uugali. Yung halimbawa ng Panginoon. Yung panampalataya, yung pagsunod sa Diyos. Yung magandang halimbawa ni Kristo. Na kapag binabasa mo, dapat sumunod ka sa Kanya para maging katulad tayo niya. Amen po ba? At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Habang itinuturo mo yon, nade-develop ka rin doon sa tinuturo mo. Baga, kinakain mo yung spiritual na yon, yung salita ng Diyos, pagkain natin yung salita ng Diyos, lumalago ka. Habang itinuturo mo, ito, dinudulutan mo rin ng yung sarili ng pagkain spiritual. Kasi ikaw muna ang unang kumakain ng salita ng Diyos habang binabasa mo at tinuturo yon, bago yung iba. Amin mo ba? Di ba pag nagtuturo ka ng salita ng Diyos, ikaw muna unang tumatanggap ng pagpapala.
bago yung iba. Ikaw muna unang kumakain ng salita ng Diyos bago yung iba. Kaya pagkain spiritual yun. Mula sa mga salita ng panampalataya, tunay na aral na sinusunod mo. Yung panampalataya, tunay na aral na sinusunod mo. Amen. Kaya mahalaga yung panampalataya at pagsunod sa tunay na aral ng Panginoon. Yung tunay na aral o tunay na salita ng Diyos na panghalaga na dapat natin sundin. Amen. Yan ang halimbawa ng mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Dapat makita yan sa ating buhay. Pinagsisikapan yan. Minsan nagtitiis tayo para wag tayong mahawa ng salibutan. Nagsasakripisyo tayo. Lumalaban tayo para wag tayong mahawa ng salibutan. Amin po ba? Dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 8 hanggang verse 16, sunod-sunod na verse. 1 Timothy chapter 4 verse 8 hanggang verse 16. Sa verse 8 kung umpisahan, sa pagsasanay sa katawan ay meron din pakinabang. Di ba yung mga sport, yung mga pagsasanay sa physical, may pakinabang yon sa kanila. Ba? Ano ba yung mga sport na nakikita natin na may pakinabang sana? Lahat yun may pakinabang. Physical. Ngunit, ang makadiyos na pamumuhay, mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Mayroon ding makadiyos na pamumuhay o makadiyos na pagsasanay na mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagat ito ay may pangako. Hindi lamang para sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Yung pangako na yan, hindi lang sa panahong ito, kundi sa buhay na darating, mayroon din. Yan yung pagkakaiba sa pagsasanay sa physical at pagsasanay sa spiritual. Sinasanay mo magbasa, sinasanay mo mangaral ng salita ng Diyos, sinasanay mo ang sarili mo sa kabanalan. Amin mo ba? Sa pagsasanay sa katawan, mayroon ding pakinabang. Totoo yan. Pinapractice mo ang sarili mo para lumakas ka, physical yun. Ngunit, ang makadiyos na pamumuhay ay may pakinabang sa lahat ng paraan. Ibig sabihin, sanayin mo rin ang sarili mo sa spiritual. Ito yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos, kabanalan, ipakita mo yan sa mga tao, yan yung pagsasanay natin. Sapagat ito ay may pangako. Hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Maging sa buhay na darating. Mayroong pangako ang Panginoon para sa pamumuhay na makadiyos. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Totoo daw po yung salitang ito, yung mensaheng ito, para sa paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo, at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na sa mga sumasampalataya. Amin mo ba? May pagsisikap. Yan sabi ko lang, may pagsisikap. Pinagsisikapan natin na masunod natin ang salita ng Diyos. Pinagsisikapan natin na makapamuhay ng tama sa harapan ng Diyos. Baga, nakikipaglaban tayo sa ating laman. Nakikipaglaban tayo sa sanlibutan. Amin mo ba na huwag tayong mahawaan ng sanlibutan? Kasi dalawang impluensya yan. Yung taong makasanlibutan at taong espiritual. Kapag mahina ka, madadala ka ng taong hindi manampalataya.
Katulad ng nangyayari sa iba nating mga kapatid na nag-asawa ng hindi manampalataya. Natangay. Amin, totoo po yan, natatangay. Nadadala ng hindi manampalataya. Ano kaya natin ng kaluluwa niya? Kamatayan din. Kasi imbis na siya makadala, siya nadala. Amin po ba? Kasi hindi nga nakikinig ka ng salita Diyos, hindi niya kayang pamuhayan. Mayroong pakikinig, ngunit hindi pinamuhayan yung katotohanan ng napapakinggan niya. Siya pa rin nadadala. Amen. Kaya, danger talaga yan. Maging sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, pinagbawal lang mag-asawa na hindi manampalataya. Kasi, depende sa influensya yun. Kapag may influensya ang hindi manampalataya, dadalhin ka niya sa kasalanan. Kapag ikaw naman may influensya ka, na manampalataya, madadala mo rin siya. Amen. Amen po ba? Kaya yun ang pinagbawal ng Panginoon. Kasi mahal ng Diyos ang kanyang mananampalataya. Mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Kaya ayaw niya itong mapahamak. Kaya ganun ang bilin niya. Maging sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, pinagbawal na makipagrelasyon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kaya nung tayo hindi pa naging mananampalataya, wala pa tayong alam. Di ba? Hindi natin alam yun. Kaya sige-sige lang tayo. Kapag ikaw naging mananampalataya, pabigat sa yun. Amen. Mapalad ka kung sabay kayo na born again. Ang born again, isang karanasan yan kung paano ka binago ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng born again. Isang karanasan na kung paano ka binago ang puso mo. Mula sa kasalanan, kung paano ka binago ng Panginoon. Amen. Sabi niya, totoong salita ito na dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal. Mayroong pagsisikap at pagpapagal. Sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na sa mga sumasampalataya. Manampalataya ba tayo? Amen. Yan yung ating pagsikapan. Yan yung ating pagpapagal. Tayo, ang Diyos ang ating pag-asa sa buhay na ito. Siyang maging tagapagligtas ng lahat ng tao, maging tagapagligtas natin. Amen. Kapag tayo ay mayroon totoong panampalataya sa Kanya. Sa 11, ituro mo at ipatupad ang lahat ng ito. Ipinatuturo yan, ipapatupad ang lahat ng ito. Yun yung kadugtong yung karakter ng tagapangasiwa. Kayo katulad ng tagapangasiwa o tagapamahala. Amen. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Kasi bata pa dito si Timoteo eh. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa. May pagsisikap na maging halimbawa. Maging model ang buhay natin sa panampalataya sa lahat ng bagay na mabubuti. Para ipakita na ang Diyos kasama natin. Iyon yung halimbawa doon, na may pagsisikap sa mga sumasampalataya. Sa iyong pananalita, maging halimbawa ka. Sa pag-uugali, maging halimbawa ka. Sa pag-ibig, maging halimbawa ka. Sa panampalataya, maging halimbawa ka. At sabi doon, at malinis na pamumuhay. Malinis na pamumuhay. Habang wala ko riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao at sa pangaral at pagtuturo. Yan yung biling kay Timoteo. At inaaral din sa atin. Habang wala ko riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Basahin daw yun sa harap ng mga tao. Mangaral ka sa harap ng mga tao. Magturo ka sa harap ng mga tao. Amen. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago
Yan ang pinakabilin dyan ni Pablo kay Timoteo, na anak niya sa pananampalataya. Isagawa mo ang lahat ng ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Sa 16, pakaingatan mo ang iyong sarili. Kaya mahalaga yung pag-iingat sa sarili natin. At sa iyong pagtuturo, patuloy mong gawin ang mga ito, pagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka. Pati ang mga nakikinig sa iyo, maligtas din. Amen? So, huwag natin kalimutan na ituro at ipatupad yan. Huwag natin kalimutan yung pagsisikap na maging halimbawa. Maging halimbawa ang buhay natin sa mabuti. Huwag natin kalimutan na maging halimbawa yung ating pananampalataya sa mga mananampalataya rin at sa mga tao. Amen. Huwag natin kalimutan, maging yung pananalita natin. Dapat maging tapat tayo sa ating pananalita. Kasi pag nagsalita tayo, binabantayan ng mga tao. Hindi na katulad tayo dati na hindi tayo manampalataya kahit ano lang sabihin natin. Ngayon, yung pananalita natin, parang pananalita na rin ng Panginoon. Pag nagsalita ka, binabantayan ng mga tao. Pag hindi mo tinupad yung salita mo, kapintasan yun ng Panginoon. Amen? Maging sa ating pag-ugali, dapat maging maingat tayo. Mabantayan natin yung ating mga pag-ugali. Minsan, yung dati nating ugali, pilit na lumalabas yun. Yung pangit na pag-ugali, talagang pilit na binubuhay ni Satanas yun. Kaya dapat maging maingat tayo sa ating mga pag-uugali. Maging sa pag-ibig. Ipakita natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa. Halimbawa din yun. Sa pananampalataya at malinis na pamumuhay. Sabi ni Pablo ay Timoteo, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan at sa harap ng mga tao at sa pangaral at pagtuturo. Isagawa mo ang lahat ng mga ito. Ano ba yan? Yung pananampalataya, pag-ukol ng panahon sa panahon sa pagbabasa at kasulatan at sa harap ng mga tao, yun yung sinasabi niya, isagawa mo ang lahat ng mga ito. Paukulan mo ng panahon upang makita na lahat ang iyong paglago. Kasi pag lagi mong pinapractice yun, nagbabasa ka ng Biblia, lagi kang nagtutuan sa ito ang Diyos, practice yun natin bilang mga manampalataya, yun yung practice natin. Lumalago ka. Pangingatan mo yung sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito, sapagkat sa paggawa mo nito, maliligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Amin po ba? Kaya tayo may pag-iingat. Kaya bantayan natin ating mga sarili. Bilang mga anak ng Diyos, dapat maingat tayo sa ating mga sarili. Kasi minsan yung pamilya natin, binabantayan din nila yung ating pananampalataya. Pag nagkamali tayo ng kaunti, yun ba yung mananampalataya? Yun ba yung binago ng Panginoon? Yun ba yung nagpe-praise the Lord? Yun ba yung nag-hallelujah? Pinagsisikapan yan. Binabantayan yan. Alam niyo naman yung pamilya natin minsan. Hindi nila tinitingnan kung paano tayo binago. Ang tinitingnan nila, yung dati pa rin nating buhay.
Ako ngayon, mga kakilala ko, na hindi nakaabot lang ang pagbabago ko, kung ano yung dati ko ugali, yun pa rin akong pagkakilala nila sa akin. Kung ano yung dating bansag ko, yun pa rin ang tawag nila sa akin. Pero para sa payan, wala na yun. Yung mga bansag na yun. Mga pangit na bansag. Mga pangit na katawagan. Mga pangit na paugali. Wala na yun. Lumipas na yun. Kasi binago na nga tayo ng Panginoon. Tulad ko kung paano ako binago ng Panginoon. Kayo binago din ng Panginoon, di ba? Mapansin nyo, yung pagbabago na yan, makikita naman yun sa buhay natin. Ano ba dati mga ugali natin? Ang mga pangit, palamura. Di ba ito yung nagmumura pa? Madaling magalit. Madaling magtampo. Madaling magkaroon ng hinanakit. Marami tayong mga kahinaan. Kung ngayon, dahil sa Espiritu ng Diyos, mayroon na tayong control. Kasi ang Espiritu ng Diyos, yan yung pag-control natin. Pagpipigil sa sarili. Amin mo ba? Nakita niyo kung paano may pagbabago sa buhay natin? Yan sasabi na kapag na-born again ka, mayroon kang karanasan. Kung paano ka dati masamang tao, walang pagkilala sa Diyos, ngayon, mayroon ka ng panampalataya at pagkilala sa Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya napaka-importante yung karanasan na yun, kung paano ka binago ng Panginoon. Makikita naman po yan dati, yung ating paugali, iba na kung ihambing mo sa ngayon. Di po ba? Mayroong pinagkaiba dati, wala kang takot sa Diyos. Ngayon, mayroon ka ng takot sa Diyos. Amen? Marami tayong mga nakaraan na pangit na ngayon ay hindi na pangit. Mayroong mga nauuna, mayroong mga nahuli. Si Lord lagi nabibigay ng pagkataon. Amin ba? Kasi yung mga nahuli, binibigyan pa rin ng pagkataon yon. Maging sa mga makasalanan, di ba ba? Kung bakit napakahaba ng pasensya ng Panginoon. Bahay lang tinupok niya. Yung tao hindi. Ay sa panahon sa Sodoma at Gomorrah, tupok lahat. Tao, bahay, pananim, lahat. Kaya ang tao ngayon, binibigyan pa ng pagkataong makapagsisi. Kilalanin siya. Amin po ba? Bahay lang yung tinupok. Pinatakbo yung tao. Sa panahon ng Sodoma at Gomorrah, talagang lahat tupok talaga. Wala talagang natira. Maliban kay Lot at saka sa kanyang asawa at sa kanyang dalawang anak. Ang sabi naman ng anghel, huwag kang lumingon. Lumingon yung asawa niya, naging asin. Huwag lingunin yung kasalanan. Kasi mari naghinayang sa mga napunta na kasi napakayaman ni Lot noon. Yumaman siya dahil kay Abraham eh. Yung kanyang mga tupa, baka kambing, yung kanyang mga hikaw, yung kanyang mga ginto na naipon. Maring yun yung nilingon niya. Naghihinayang sa lupa, kaya naging asin siya. Hindi siya naligtas. Si Lot lang at saka yung dalawang anak niya yung naligtas. Amin ba ba? Kaya yung mga lumilingon pa doon sa dating buhay ay huwag na nating lilingunin. Lubos na natin talikuran. Amen ba ba? Kasi delikado na nandun pa rin yung puso mo sa dati mong buhay. Amen. Kaya dapat kinakalimutan na natin yung dati nating nakaraan, dati nating buhay. At maghaharapin natin yung panibagong buhay na bigay ng Panginoon sa atin. Amen. Yan yung mga bilin dyan. Si Timoteo ay isa ring tagapangasiwa o isang tagapamahala sa kaluluwa ng tao. Na ito yung dapat maging karakter natin. Maging ugali natin bilang mga tagapangasiwa sa kawan ng Diyos. Yung pastor, malaking bagay ang ginagampanan ng pastor. Siya yung nagpapakain spiritual. Siya yung nangangalaga spiritual.
Pero hindi man lahat ng bagay magampanan ng pastor. Kaya nga, nandiyan kayo para maging katuwang ng pastor. Para sa ikakalago ng mga programa ng simbahan, para sa ikakalago ng bawat isa. At ang mga tao, mapanatili natin sa pag-ibig sa Panginoon, manatili natin sila sa panampalataya sa Panginoon. Amin ba? Kaya malaki ang parte na inyong gagampanan. Amen. Dito sa Roma chapter 12 verse 6 hanggang verse 7 verse 8. Roma chapter 12 verse 6 hanggang verse 8. Sunod-sunod na verse po yan. Hanggang verse 8. Roma chapter 12 verse 6, verse 7, verse 8. Tatlong verse po yan. Sa 8 kung umpisa natin, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Ano ba yung mga kaloob na yan? Ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, binigyan niya tayo ng mga kaloob. Bawat tao may kaloob. Hindi pwedeng wala kang kaloob. Hindi pwedeng pumasok ka sa simbahan na wala kang kaloob. Lahat mayroong kaloob. Kaya gamitin ninyo ang mga kaloob na yan. Pinagagamit yan ng ating Panginoon. Yung mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat sa ating panampalataya. Kung ang kaloob mo daw una, pagsalita ng pahayag mula sa Diyos, kung binigyan ka ng kaloob na magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, magpahayag ka ayon sa sukat ng iyong panampalataya, yun yung una dyan. Yung pangalawa, kung paglingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Ibig sabihin, kaloob ang paglilingkod. Tinawag tayo para maglingkod sa Diyos at tinawag din tayo para maglingkod sa kapulungan, sa simbahan. Amin mo ba? Yan yung purpose ng pagkatawag ng kaloob ng paglilingkod. Maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Kasi may mga pinagkalooban ng kaloob sa pagtuturo. Kaya kung kaloob mo pagtuturo, magturo ka. Ano ituro mo? Simple, salita ng Diyos. At alam niyo ba, napakagandang halimbawa, lalo na sa giving. Kapag napansin nyo, sa giving, kumukuha tayo ng lahat ng karakter ng tao sa Biblia. Yung inyong buhay, magandang patuturin. Kung paano kayo pinagpala ng Diyos, kung paano kayo sumusunod sa Diyos, maganda rin halimbawa ang buhay nyo. Kasi sumusunod ka na eh. Amen po ba? Sa giving, dapat yung buhay mo, kung paano yung karanasan mo, paano na-experience mo sa Panginoon, kung paano ka naging tapat sa Diyos, yan din yung patutuo mo. Kasi ang Biblia, puro patutuo yan ang buhay ng mga tao noong panahon. Amin mo ba? Puro patutuo. Patutuo ng buhay ni Kristo. Patutuo ng buhay ni Abraham. Patutuo ang buhay ni Isaac, ni Jacob, ni na Moises, ni na David. Mga patutuo yan lahat eh. Lahat ng mga propeta, lahat ng sinasabi nila, ay patutuo rin ang kanilang buhay. Amen. Kaya mas maganda na ipatutuon nyo rin ang inyong mga sarili. Kung paano kayo pinagpala ng Diyos. Kuha nyo? Kasi ang Biblia, puro patutuo yan ang umpisa mo sa Panginoong Hesus. Yung buhay niya, naging patutuo sa atin. Lahat ng tao, lahat ng karakter sa Biblia, ang kanilang sinasabi, yung patutuo ng kanilang buhay. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpalakas ng loob. May mga tao talaga na malakas ang loob. Kaya pag magpalakas daw ng loob ang kaloob mo, magpalakas loob ka rin. Sa kapwa mo, palakasin mo rin ang kanilang loob. Mga kaloob yan eh. Nabigay ng Diyos. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay ka ng buong puso. Kasi kumpleto ang simbahan eh. Pagdating sa kaloob, kinumpleto ng Panginoon yung kanyang simbahan ng mga kaloob na yan para gamitin sa paglilingkod sa Diyos.
Gamitin sa parangal sa Panginoon, sa pagluwalhati sa Diyos. Kung pamuno naman ang iyong, kung pamuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Amen. Kung pagkawang gawa ang iyong kaloob, gawin mo yon ng buong galak. Amen. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay ka ng buong puso. Kung pamuno naman, mamuno ka ng buong sikap. Kung pagkawang gawa ang iyong kaloob, gawin mo yan ng buong galak. Amen. Yan lahat ay mga kaloob ng Diyos na dapat natin ipapractice. Kasi doon ka sasamahan ng Diyos sa kaloob na yon. Doon ka i-improve ng Panginoon sa mga kaloob na yon. Ako bilang pastor, pinapractice ko yung pagpapastor. Kasi yun yung kaloob ko eh. Amen mo ba? Doon ako dumadalangin sa Diyos na lalong i-improve ako ng Panginoon sa aking pagpapastor. Lalong bigyan ako ng karunungan ng Panginoon sa aking pagtuturo. Amen mo ba? Kaya kung ano yung kaloob mo, yun yung ipapractice mo doon ka pagpapalain ng Panginoon. Kasi pag hindi mo ginamit yung kaloob na yan, babawiin ng Panginoon yan at ibigay sa mayroon. At ang mayroon ay sasagana at yung wala, kahit kakaunti lang, kukunin pa. Kasi hindi mo ginagamit sa tama eh. Ayaw mong gamitin ka ng Panginoon, kaya babawiin yun ng Panginoon. Hindi lugi sila doon, kundi ikaw yung lugi. Yung kaloob mo, dapat na-improve mo, hindi mo ginamit. Kaya, hindi pa payag si Lord na masayang yung kaloob na yun. Sayang kasi yung kaloob na yun kapag hindi mo ginamit eh. Kukunin nyo ng Panginoon at ibigay doon sa mga nais magpagamit sa Kanya. Amin po ba? Binabawi yun ng Panginoon. Kung ayaw mong gamitin, babawiin ni Lord yun. Yung kaloob na yun. Amen? Babawiin niya yun. At ibigay sa mga gustong maglingkod sa Kanya. Kaya sayang yung kaloob mo. Na hindi mo ginamit. Ulitin ko to. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ito ng Diyos. At gamitin natin ang kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsalita ng mensahe mula sa Diyos, magpahayag tayo. Ayon sa sukat ng ating panampalataya. Kasi bawat panampalataya may kanya-kanyang sukat yan. Mayroon talagang mataas na standard ng panampalataya. Mayroon lang mild lang. Mayroon namang kapos na panampalataya. Kaya yung iba nagko-comment, paano kung hindi mangyari? Pwede bang hindi mangyari yung pangako ng Diyos? Lahat ng pangako, totoo pa rin yun kung mayroong totoong panampalataya. Kasi kaya sabi niya, paano kung hindi mangyari? Para siya sabi niya, paano kung hindi mangyari ang pangako mo sa tao? Para bagay yung pangako ng Diyos, ginawa nilang pangako ng tao. Para siya sabi nila, yung pangako ng Diyos, ginawang pangako ng tao. Paano kung hindi mangyari yung pangako mo? Kapag totoo kang pastor, hindi ka mangaral ng pangako mo, kundi pangako ng Diyos. Amin mo ba? Yan yung pinaniwalaan mo yung pangako ng Diyos. Kaya minsan, marami rin, kapag kapos din sa panampalataya, kapos sa pagkaintindi, maaaring sumang-ayon ka. Paano nga naman kung hindi mangyari yung pangako? Kapag ang Diyos nangako, tapat ang Diyos, gagawin niya ito. Yan yung aking paniniwala. At dapat ganun din ang inyong mga paniniwala. Huwag mong tingnan ang sarili mo. Ang tao kasi kapos. Dapat maabot natin yung standard talaga ng panampalataya ng Panginoon sa ating buhay. Tulad ni Abraham. 100 taon na. Wala nang pag-asang magkaanak. Baog pa yung kanyang asawa. Pero hindi nang hina ang kanyang panampalataya. Kasi yung pangako ng Diyos sa kanya, pinanghawakan niya ito. Kaya naganap pa rin sa kanya yung pangako ng Diyos. Natupad sa kanya. Kasi hindi siya bumitaw sa salita ng Diyos. Hindi niya binitiwan yung pangako ng Diyos sa kanya.
Kaya ano man abuti ng edad natin, huwag tayong bibitaw sa pangako ng Diyos. Kasi tinitingnan din ng Lord yan eh. Kung gaano katibay ang ating pananalig sa Kanya. Kapag ang Diyos ang nangako, tapat ang Diyos, tutuparin niya yun. Kaya nga may mga reminders tayo din, di ba? Mapalumang tipan, mapabagong tipan, totoo yan. Alam nyo, mahabang kwento. Kung saan kami nag-umpisa. Nag-umpisa kami sa squatter. Umpisa kami sa kalsada, sa pangaral. Palipat-lipat. Nakadusing lipat na nga tayo eh. Sumuko ba kami? Maraming pagsubok. Nag-umpisa sa pabinti-binti. Mahabang panahon yun. Nag-umpisa sa walang-wala. Pero patuloy kami. Hindi kami umatras, hindi kami sumuko. Kahit maliit, naging tapat kami. Amen? Yan yung prinsipyo talaga ng tunay na panampalataya. Kahit 20 yan, kahit 50 yan, kahit 100 yan, maging tapat ka. Kasi sa Diyos ka naglilingkod, di sa tao. Ipakita mo yung katapatan mo, ipakita mo yung pagintotoo mo sa Diyos. Kahit hindi ka nakikita ng tao, gawin mo pa rin. Kasi ang Diyos na hindi mo nakikita yung magbibigay sa iyo ng gantimpala. Amen? Pagdating sa paglilingkod, maging tapat ka rin. Pagdating sa kaloob mo, maging tapat ka pa rin. Gamitin mo yung kaloob sa iyo ng Diyos. Amen. Ipahayag ng panampalataya. Kung maglingkod, kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob. Sa pagtuturo, magpalakas sa loob. Ang may kaloob sa pagpapalakas sa loob. Kung pagbibigay ang kaloob, magbigay ng buong puso. Kung mamuno naman ang mamuno ng buong sikap. Kung pagkawang gawa, ang inyong kaloob, gawin niyo yun ng buong galak. Yan ang ating bahagi na binigay ng Panginoon. Lalo na sa mga leader, sa mga namumuno sa simbahan. Kasi kayo, parang mga pinuno na rin kayo eh. Kapag may hinahawakan kang tupa, para ka na rin pinuno. Kaya ingatan mo yung sarili. Kahit saan tayo magpunta, pwede tayo mag-Bible study. Amen. Kung bukas ang ating mata, bukas ang ating isip sa pangitain ng Great Commission ng Panginoon, pwede tayong mag-win, pwede tayong mag-consolidate, pwede tayong mag-disciple. Kahit saan tayo pumunta, mayroong kaluluwa. Amen po ba? Na dapat nating gawin ayon sa pinagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ko siya sabi na sa dami ng ginagawa natin, hindi na kayang gampanan ng pastor. Kaya nga mayroon tayong nagpapalap sa music team. Mayroon nag-handle para sa worship. Mayroon tayong nilagay na tagpapala sa mga intercessor natin. Sa lahat ng bahagi. Kasi yung mga bagay na yon, hindi na kayang gampanan ng pastor. Yung mga Bible study na hindi na kayang gampanan ng pastor yan. Kaya kayo, bilang mga leader, gampanan nyo ng totoo yung inyong mga bahagi. At yan yung pangako nyo sa Panginoon. Yan yung commitment nyo sa Panginoon na dapat hindi mo bibitiwan. Amen. Kailangan tayo maging totoo sa Diyos. Kailangan tayo maging tapat sa Diyos. Tulad ko na naging tapat din sa Panginoon. Naging totoo ang panampalataya, naging totoo yung paglilingkod, naging totoo yung pagsunod.
Amen. Kasi maraming mga tinawag na umatras. Kaya sabi ng Panginoon sa Mateo 7:21, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kanang langit. Kung titingnan natin yung mga kasunod noon, pagdating ng huling araw, marami magsasabi, Panginoon, nangaral kami. Panginoon, gumawa kami ng himala. Yun yung mga starting, hindi nagpatuloy. Ipinagmalaki nila yung umpisa nila. Hindi nila ipinagpatuloy sa amin, hindi ko kayo nakikilala, mga mapagawa ng masama. Pag hindi mo ginampanan yung calling mo, masama ang tawag sa'yo ng Panginoon. Amin pa ba? Tinawag ka para sa kaluluwa. Napaka-importante ng kaluluwa ng tao. Kaya diyan namatay si Kristo dahil sa kaluluwa. Tapos hindi mo ginampanan. Tumalikod ka. Kasi ganun talaga yung umpisa ng paglingkod. Merong pagsubok. Yung pagsubok nagpapatatag. Yung pagsubok, yun yung testing sa ating panampalataya. Ako kung tumingin ako sa tao, matagal ako nawala sa paglingkod sa Panginoon. Kaya lang nakapokus ako sa Diyos. Nag-full time kami parehas. 7 na anak namin. Nag-umpisa kami sa pabinti-binti. Gaano kahirap yun? Amen? Kung titingnan namin yung aming nakaraan, paano namin na-overcome yun? Kasi ang Diyos hindi nagpapabaya. Gumagamit siya ng iba't ibang paraan para masurvive ka. Yan yung himala ng Diyos. Na doon sa mga nagpapasimula, palamang maglilingkod, huwag kayong tumingin sa material, huwag kayong tumingin sa tao. Ang tingnan nyo ang Panginoon. Kasi siya ang bumubuhay sa atin. Siya yung resources natin, siya yung ating financial. Sabi nga sa Mateo 6:33, di ba? Yung verse ko noon pa man, hanggang ngayon, unahin mo ang kaharian ng Diyos, mamuhay sa kalooban ng Diyos, idadagdag ng Panginoon yung pagkain, inumin, panangit, financial. Dinadagdag lang yun yung prosperity. Prosperity yun, pagkain, inumin, panamit, financial, prosperity yun. Amin mo ba? Kasaganaan ng Lord yun. Kapag inuna mo yung kanyang kaharian, namuhay ka sa kanyang kalooban, hindi kanya pababayaan. Pangako niya yun sa mga naglilingkod sa kanya. At ang pangako na yun, Panginoon, hindi yun nagbabago. Tapat yun. Lagi ka lang mag-pray. Lagi ka lang basahin mo yung Biblia. Sabi nga sa Hosea chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na konsen. Bulay-bulayan mo araw at gabi upang matupad mo lahat na kasulat doon. Sa ganun, maging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Maging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Nakadepende yun lagi sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Amin mo ba? Kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, pwede bang hindi ka pagpalain ng Diyos? Kasi sinusunod mo ang kanyang kalooban? Kailangan natin dyan yung matibay na pananalig sa Panginoon. Dito sa 1 Peter chapter 5, verse 2 hanggang 3-4. Sunod-sunod na verse. Unang Pedro chapter 5, verse 2, verse 3, verse 4. Pangalagaan niyo ang kawan ng Diyos. Yung kawan, ito yung mga tao. Parang mga tupa. Kawan, tupa, isa lang. Na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin niyo ito ng maluwag sa loob. Gawin daw po yan ng maluwag sa loob. Yung pangalagaan ng kawan ng Diyos o ang tupa ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Kayo ba'y may mga pinangalagang kawan? Kayo ba'y may pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga tupa? Kayo ba? Gawin niyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Dapat hindi ka napipilitan. Kasi dapat makuha natin ang kalooban. Yun ang nais ng Diyos. Dapat makuha natin ang gusto ng Diyos. Yung nais ng Diyos. Gampanan nyo ang inyong tungkulin. May mga tungkulin tayo eh. Hindi dahil sa kabayaran.
Kundi dahil sa gusto ninyong maglingkod, ayan, dapat kusang loob ang paglilingkod. Maging sa salvation na natin, hindi ka pipilitin ng Lord. Kaya sabi na iba, pumasok ka lang sa kawan, ligtas ka na. Pwede bang basta papasok ka, makasalanan ka? Dapat repentance mo na. Dapat pagsisisi mo na, sunod pa ng palata, sumunod ka na. Amin ba? Hindi, basta papasok lang. Papasok ka ba lang doon sa banal na dako ng Panginoon? Basta pag pumasok ka lang sa pintuan, save ka na. Di ba kailangan ituro yung pagsisisi sa kasalanan? Kaya ituro yung panampalataya pagkatapos sumunod sa Panginoon? Amin ba? Basta ka lang papasok, okay na. May kulang kasi ang sabi namin, repentance mo na kasi lahat na tao makasalanan. Tapos pairalin mo ang panampalataya mo, tapos sumunod ka sa Panginoon. Yan yung kumpleto doon. Hindi yung basta-basta papasok lang. Depende kasi sa doktrina. Ang ating kasi doktrina, repentance mo na kasi lahat ng kasala eh. Tapos panampalataya, pagsunod. Yan yung ating doktrina kasi yun ang sinusundalan natin ng banal na kasulatan. Uli dahil sa gusto ninyong maglingkod, dapat kusang loob ang ating paglilingkod, hindi tayo sa napipilitan. Amin ba? Sa paghanap ng tungkulin natin, hindi tayo dapat parang binabayan o hindi tayo dapat napipilitan. Kundi gusto nating maglingkod sa Diyos. Amin ba? Kasi tinawag tayo para maglingkod. Tinawag tayo para mangalaga ng kawan ng Panginoon. Bilang mga leader. Bilang mga cell leader. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan. Hindi tayo Panginoon. Kasi si Kristo man naparito, di ba? Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod siya. Hindi siya naparito para paglingkuran, kundi para maglingkod, para sa ikatutubos ng kaluluwa ng marami. Amin po ba? Kundi maging halimbawa kayo ng kawan. Yung pagiging halimbawa sa panampalataya, sa pag-ibig, sa salita, sa pamumuhay, dapat doon tayo maging halimbawa. Yan ay pinagsisikapan. Maging totoo ka sa pananalita mo, maging totoo ka sa panampalataya mo, mamuhay ka ayon sa salita ng Diyos. Amen. At pagparito ng punong pastol, kasi paparito siya eh. Tatanggap kayo na malulhating korona, di kukupas kailanman. Yun yung tatanggapin ng mga leader. Korona ang hindi kumukupas. Alam sa Biblia, napakaraming corona. Lalo sa Revelation, ang daming corona. May coronang ginto. Kasi lahat ng corona sa mundong ito kumukupas. Pero yung coronang ilalagay ng Panginoon, hindi kumukupas. Yan ay para sa mga tapat na lingkod ng Panginoon. Sa mga taong naging totoo sa paglingkod sa Diyos. Mga taong naging modelo ang buhay nila, naging halimbawa ang buhay nila. Amen. At pagparito ng punong pastol, si Kristo yung puno na yun ng pastol. Tatanggap tayo ng malulahating koronang di kukupas kailanman. Yun yung ipuputong ng Panginoon sa mga nangalaga ng kawan. Amin po ba? Sa mga leader ng simbahan. Sa mga pastor. Kasi yung mga kaluluwa na dala sa Lord, yan yung korona natin. Kapag marami kang kaluluwang nadala sa Lord, marami ka rin korona. Amen. Marami kang putong. Putong na hindi kumukupas. Kaysa sa pagdating ng pagpuputong, yung iba pinuputungan, yung iba naman nakatingin lang, sana nagsikap din ako. Sa iba, hindi mahalaga ang korona.
So, dapat ginugol din natin yun eh. Di ba sabi ng Biblia, may ikatlong langit. May unang layer, may pangalawang layer, may pangatatlo. Yung pangatatlo na yun talaga yung tahanan ng Diyos. Yung iba naman, hulog sa imperno. Kasi tumatawag ng Panginoon, hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung danger sa mga Kristiyano. Tinatawag mo nga si Jesus na Panginoon, hindi mo naman sa sinusunod. Kaya yung hindi pagsunod ay delikado. Kapahamakan nyo ng kaluluwa ng tao. Pag hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, hindi kanya pahintulutang pumasok sa kanyang kaharian. Kasi ang goal natin, gawing alagad. Yan yung Great Commission ng Lord. Matthew 20:10-20. Pag naging alagad ka na ni Kristo, hahanapan ka ng paglilingkod ng Panginoon. Gawing alagad nga lahat ng tao sa lahat ng bansa. Gawing alagad lahat ng tao. Minsan binabaliwala natin ito. Kasi nakikinig tayo, hindi naman tayo sumusunod. Tulog tayo. Kahit saan tayo pumunta, may kaluluwa. Amen. Kahit tayo saan tayo pumunta, pwede tayo mag-share ng salita ng Diyos. Pagdating niyo ba sa tahanan niyo, patuloy ba kayo nagpaalala sa pamilya niyo ng salita ng Diyos? Laging pinaalala sa mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga hindi manampalataya. Kasi yung impluensya ng hindi manampalataya ay delikado sa kaluluwa ng ating manampalataya. Hindi sila sabing layuan mo sila. Pero mag-ingat ka sa ugali nila. Mag-ingat ka sa mga payo nila. Mag-ingat ka sa mga pananalita nila. Mag-ingat ka sa mga impluensya nila. Baka ikaw ay madala. Mag-ingat ka sa mga payo nila. Amen po ba? Amen! Yan yung pag-iingatan ninyo sa mga hindi manampalataya. Kaya masyado akong napakalawak ng pagkaintindi ko sa kasalanan. Kaya yung puso ko parang puso na rin ng Panginoon. Yung bagay yung napakalawak sa pagpapasinsya. Kaya lahat tinatawagan, lahat pinapalalahanan, maglingkod tayo sa ating Panginoon, lahat sinachallenge, lahat ini-encourage, maglingkod tayo sa Panginoon. Ipahayag natin ang salita ng Diyos. Maging leader tayo. Maging alagad tayo. Nandun pa ulit-ulit. Kahit wala ka ng pandinig, sinisikap ko pa rin mapapakinggan mo. Amen. Amen po ba? Kahit tulog ka na, pilit kang ginigising. Kaya yan, pinaghahandaan yan. Lalo na yung oras. Gawin mo na maaga yung trabaho mo. At bigyan mo ng importanteng oras ang Panginoon. Huwag niyong kalimutan yan. Di ba maaga tayo nakatapos sa trabaho natin? Wisdom lang yan. Kailangan sa ibang araw gawin mo na yung mga gagawin mo. Para pagdating ng mentoring, maaga-aga ka. Amen. Para nakasit up na ba? Kasi naranasan ko rin magtrabaho. Halos 15 years ako nagmaniho, nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi madali, kasi 12 hours ka magtrabaho. Kailangan magbundari. Kailangan kumita. Amen. Kailangan makabundari ka muna. Kailangan kumita para sa pamilya mo. Hindi madali. Yung pagtitiis, yung sakripisyo. Kaya sabi ko, Lord, i-full time mo naman ako, Lord. Ang hirap talaga na nagtatabaho. 12 hours kang magtatabaho, tapos mangangaral ka pa, yung tulog ko, kakaunti na lang. Tulog ka ng 3 oras,
Tapos gigising na naman, araw-araw kayo ng ganun. Kaya grace na lang talaga, Lord, yung lakas mo. Amen mo ba? Biyaya na lang talaga ng Lord yung lakas mo. Naka-overcome ka ng ganun kahabang taon. Nakapaglingkod ka sa Panginoon ng ganun, nalagpasan mo. Maraming pagsubok. Bible study ka, alis ka ng alas 8 ng umaga, uwi ka ng alas 10 ng hapon, babayahe ka ng alas 5, ilan oras lang tulog mo doon? Kaya hindi nakapagtaka kung bakit na-overcome ko. Kasi nandun yung compassion ko. Sa Panginoon, sa pamilya. Amen? Amen mo ba? Kapag mayroon kang compassion, magawa mo. Kapag mayroon kang passion, tapat ka sa Diyos, tapat ka sa kapwa mo, magagawa mo. Amen po ba? Kaya sa mga nagtatrabaho, naiintindihan ko ang pagtatrabaho na hindi madali. Kung ako nagtrabaho din ako. So kahit nagtrabaho ako, hindi ko nakalimutan maglingkod sa Diyos. Hindi ko nakalimutan mag-Bible study. Nag-aayuno pa ako niyan. 40 days pa na pag-aayuno. 3 beses ako mag-ayuno ng 40 days, hindi madali. Amen? Para sa kaluluwa ng tao, hindi madali. Yung kain ko lang yan at pag-inom ng tubig, alas 3 ng umaga. Yun lang ang kain ko sa loob ng 40 days tuwing magpapasting ako. Alas 6 ng umaga. Kasi nga, nagtatabaho nga ako. Hindi madali yung nagtatabaho ka, nag-ayuno. Kailangan yung compassion ba? Yung passion, yung paging tapat mo sa Diyos, paging tapat mo sa tao. Amen? Kaya, sa mga tulog, patuloy pa rin natin ginigising. Sa mga wala ng pangitain, patuloy natin binubuksan sa pangitain. Sa mga walang panampalataya, patuloy natin, hindi lang na ma-revive, magkaroon ng revival sa panampalataya, revival sa paglilingkod, revival sa vision. Amen. Nandoon yung pagkakataon, kahit huli ka, pwede ka pang humabol. Kasi may mga nauna at may nahuhuli. Yung mga nauna, ito yung mga nagdesisyon na maaga na sumunod sa Panginoon. Yung nahuli, ayaw magdesisyon. Yung ayaw magdesisyon, sinisika pa rin natin na gisingin ang kanilang damdamin. Hindi tayo nawala ng pag-asa. Kasi kawawa naman, sayang ang kaluluwa ng tao. Amen po ba? Ganun ang puso ng pastor, puso ng Panginoon na sa puso natin. Laging may pag-asa. Hindi tayo nawala ng pag-asa. Kumbaga, yung pagpapasensya ng Panginoon sa kasalanan ng tao, nandoon. Nagbibigay siya ng mahabang pagkataon para ang tao ay makapagsisi at makapagtalikod sa kanyang kasalanan. Kahit nilapastangan ng Diyos, kahit tinatawanan nila ang Diyos, binigyan pa rin sila ng Panginoon ng pagkataon na makapagsisi at makapabalik sa Diyos. Hindi sila pinatay ng Panginoon. Yan yung purpose nun eh. Pero pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Kasi napakahalaga ng kaluluwa ng tao sa harapan ng Diyos. Kasi dahil sa kaluluwa, kaya sinapako sa krus. Amen. Kaya ganun kahaba ang pasensya ng Panginoon.
napapasensyoso ng Panginoon, napakalawak ng paunawa ng Panginoon. Amen? Kaya lumalago ang simbahan kapag maraming manggagawa. Maraming leader. Maraming gumaganap. Pag walang leader, pastor lang, walang paglago. Kaya nag-umpisa kami sa ilan-ilan lang. Pinagtsatsagaan namin magturo. Nagtsatsaga kami magturo. Kaya wag natin kalimutan mag-invite. Ita-challenge natin lahat. Bigyan natin ng pagkataon ng lahat. Sabihin natin sana, magsanay tayo. Kaya una mo na binabalyos mo na yung ugali ng tao. Pag nabalyos na ugali ng tao, makita na niyang kahalagahan ng salita ng Diyos. Madali nang magturo ng salvation. May mga manual naman tayong ginagamit. Madali na yon. Kaya ang baguhin lang ugali natin. Kaya nga, salitang values, yung pagpahalaga natin sa salita ng Diyos. Amen. Kaya, pag nakita na natin ang kahalagahan ng Panginoon sa buhay natin, nakita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, makita natin yung kahalagahan ng mga kaluluwa ng tao. Na minsan tinitingnan-tingnan na natin. Dinadaan-daanan lang natin. Na parang wala lang tayo nakikita. Pero kung ikaw na sigurado mong kaligtasan mo, makita mo rin ang kahalagahan ng bawat kaluluwa. Pwede tayong magturo ng salita ng Diyos kahit saan, kahit sa eskwelahan. Maraming tao. Amen po ba? Kahit saan tayo pumunta, mayroong kaluluwa na na-encounter tayo. Dapat bukas ka lang sa vision, sa pangitain ng Panginoon. Amen? I-practice natin yung ating panampalataya. I-practice natin yung kabanalan. I-practice natin yung pagtuturo ng salita ng Diyos. I-practice natin yung tamang pamumuhay natin. Yung pag-ibig, yung pananalita. Ipapractice natin yung tamang pananalita, yung pag-ibig ng Panginoon. Makita dapat sa buhay natin. Kasi minsan nakikinig tayo, hindi naman natin sinusunod. Kaya wala nangyayari. Yan ang problema ng tao. Pakinig na pakinig, ayaw sumunod. Ayaw sundin yung napakinggan. Amen. Kapag sinunod natin yan, saka lang natin makita yung power ng Lord, yung kapangyarihan ng Diyos kapag tayo sumunod. Amen. 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 Kaya yung Biblia, ang tinutukoy dito yung mga tagapangasiwa at tagapamahala. Lahat ng nagnanais na maging tagapangasiwa, nagnanais na mabuting gawain. Yan naman talagang nais natin mabuting gawain. Pinakita ng Biblia kung paano yung karakter na hiningi ng Biblia tungkol sa mga tagapangasiwa o tungkol sa mga tagapamahala. Dapat mayroong tamang pag-uugali. Amen. Dapat sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama na sa langit, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Buksan mo yung aming mata, buksan mo ang aming isip, buksan mo puso namin. Hindi namin ang revival sa panampalataya, revival sa paglilingkod sa iyo.
Revival sa katapatan sa iyo. Revival sa vision, Lord. Hini namin, Lord, ang kapangyarihan mo kumilos sa aming mga puso. Pagpalain mo mga salita mo sa gabing ito. Hini namin ang karunungan mo. Pagpalain mo ang ministry ito. Hini ko ang multiplication. Pagdami ng mga leader. Pagdami ng mga siwa, mamamahala. Dumami ang maging katuwang namin sa ministry, Lord. Pagpalain mo rin yung YouTube, yung internet, yung Himpapawid. Lahat ng tagapanood, tagapaking natin, i-bless mo sila. Na mayroon kaming matutunan, Panginoon, sa mensahe mo sa gabing ito. Yung paglago namin sa spiritual, kailangan namin, Panginoon. Pagpalain mo ang gabing ito. Hingin namin ang malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa gabing ito. Mula dito sa loob hanggang sa labas. Malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa internet, sa YouTube, sa Facebook. Ang himala ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa aming mga puso, maghimala ka, Panginoon. Hini ko ang kapangyarihan mo ay kumilos sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Hini namin ang pagpapala ng iyong mga salita sa aming mga puso. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus.